Tingnan mo, mga Duterte, bayad ba yung mga lahat ng mga tao ng mga DDS na yan? Bayad ba yan? Hindi. Pero bakit? Pinagtatanggol nila yung mga Duterte. Bakit mahal nila yung mga Duterte? Bakit nakikipag-away sila sa social media para sa mga Duterte? Hindi naman sila kilala ng mga Duterte. Hindi ba? Kasi nga, yung mga Duterte, walang politika. Yung mga Duterte, pag nagserbisyo, talagang maaabot ka. O nung nakaraan, meron akong pinost. Yung pila sa kanilang probinsya sa Davao. May pila-pila sa Davao, di ba? Yung mga nakatanggap ng doon, ayuda, nagdoble-doble pa nga eh. Siya, nanay niya, anak niya, tsuhin niya, nakatanggap sila lahat nung ayuda. The reason why may pila, kasi hindi naman nila kayang bigyan lahat ng residente. First come, first serve talaga yun. Kaya may pila. And walang pera ng gobyerno na ginamit doon. Paano mo masasabing walang pera ng gobyerno? Hindi kumuha ng listahan. Walang receiving na natanggap ko ito, firma. Walang ganun. Hindi ba sa mga ipinamimigay ng mayor, congressman, mga gobernador, ngayong Pasko, may pinare-receive. Sa amin nga eh. Yung mayor namin may binigay na mga food packs eh. Pipirma pa kami doon sa guard kasi sa condominium ako nakatira eh. Pipirma pa ako sa guard para lang makuha ko yun. Proof na nakuha ko yun. Gets mo? So, ibig sabihin, kapag kumukuha ka ng pirma, o kumukuha ka ng isang bagay at pinapalitan mo yun ng pirma, ibig sabihin, i-audit yun. Kapag in-audit yun, ibig sabihin, pera ng gobyerno yun. Yung pamimigay ng mga Duterte sa Davao, may audit yun? Wala. Bakit? Kasi pera nila yun. Merong receive yun na papel? Wala. Kasi deserve nila yun. Bakit mo pa kailangan pumirma sa isang bagay na sa'yo naman to begin with, di ba? Ganyan ang mga Duterte. So, ang mga Duterte sineselebrate ng mga Pilipino. Ang mga Duterte talagang dinidepensahan ng mga Pilipino. Ang mga Duterte, yung mga politiko, lumalapit sa kanila at gustong ma-associate sa kanila. Kasi nga, napakaganda ng legacy ang iniwan at ng mga consistent na ginagawa nila mula't mula pa. Yun ang maganda. At yun ang dapat na iwanan mo. Yun ang dapat na legacy na iiwan mo sa bayan ito, sa buhay mo. Hindi yung utang ina, sumikat ka dahil matapang ka. Kung pinakasigang congressman, lahat ipinakontent mo. Siga ka, matapang ka kasi dating presidente na bastos-bastos mo. Asan ka ngayon? Asan si Akop ngayon? Putang ina, yung mga nakuha nila sa pagpirma sa impeachment. Asan? Napagaling siya? Nabigyan siya ng magandang kidney? Nabigyan siya ng malakas na puso na hindi pwedeng atakihin? Hindi. Hindi, mga bossing. Hindi kayo kayang iligtas ng mga perang nakuha ninyo, tatandaan niyo yan. At ang makikinabang dyan, hindi kayo. Baka nga ang masaklap pa niyan eh. Ang dami niyong perang kinuha para sa future ng pamilya niyo, tapos yung mga anak niyo, apo niyo, magiging addict lahat eh. Binigyan niyo pa sila ng pera para pandroga. Yun ang masaklap. Diba? Dyan tayo ngayon magkakatalo-talo. Karma yan. Yung pera na yan, blood money yan. Pag-usapan natin yung sinasabi naman ni Robin Padilla, yung pagsunog ng pera. Kasi maraming meron ding mixed reactions tungkol dyan eh. Maganda yung iniisip ni Robin Padilla na yun na yung pera parang cancelin yung 1,000 bill, gawin na ng 500 and lower yung pera muna natin. Maganda yun. Kasi nga, yung mga pera na yan, itinago yan eh. Hindi yan pwedeng ilagay sa bangko. Kasi pag nilagay mo sa bangko yan, mag-a-alert ang Anti-Money Laundering Council. Kasi katulad ako, pagka maglalagay ako, let's say for example, nag-iipon ako. Pag nakaipon ako, ilalagay ko sa bangko, let's say 500k, maglalagay ako sa bangko. Yung bangko, manghihingi sa'yo ng reason bakit may pera kang gano'n. Lalo na kaya kung bilyon-bilyon, milyon-milyon, di ba? So at least yung mga kawatan na yung mga pera na yan na nakuha nila, winidraw nila yan sa bangko eh. Yung mga pera nila na nakuha nila, itinago nila sa mga hotel, mga condominium nila at mga mansion nila. Imagine mo kung biglang, bawal mag-spend ng 1,000 ngayon. Wala nang value ang 1,000 ngayon. Ang pera na gagamitin natin is 500 below. Hindi na nila magagastos yung pera na yan. Diba? Hindi na nila mapapaikot yung pera na yan. Hindi na nila maipambabayad yung pera na yan sa mga iko-corrupt nila. Hindi na nila maipambabayad yung pera na yan sa mga troll at sa mga vloggers nila. Diba? Maganda rin yun. Sabi nila, paano kung nasa bangko na malabo? Hindi mo pwedeng mailagay yun sa bangko. Mailalagay mo siguro yung ganong karaming pera sa mga offshore na mga bangko. But then again, dadaan pa rin yan sa bangko ng Pilipinas. So yung mga kupal na nakapagbangko na, di okay. Pero yung mga nakatago pa yung mga bilyon-bilyon pera sa mga vault nila, sa mga mansion nila, sa mga kwarto nila, yan yung mawawalan na ng silbi, di ba? So magpapanik yung mga yan. Pag nagpanik yung mga yan, pipilitin ng mga yan na yung pera nila ipalit sa bangko. Kasi kailangan yung halimbawa tinanggal mo yung 1,000, 500 na lang. So kung may 1,000 ka, pupunta ka sa bangko, ipapalit mo yung 1,000 mo ng 500, dalawang 500, di ba? Di ngayon, malalaman natin ngayon kung sino
yung mga putang ina may sandamukal na bills na tigi 1,000. O, pwede nating imbestigahan na yan. Maganda rin eh. Drastic, napakahirap gawin, pero kung titignan mo, maganda rin eh. Ngayon, meron sila, paano kung katulad si Romualdez na ipasok niya na sa bangko, edi good for him, na ipasok niya na sa bangko, hindi ba? I mean, ang target natin is yung mga nandiyan pa, yung mga corrupt na mga government officials na yung mga perang bulto-bulto, kahon-kahon, drum-drum na mga pera, nakatago pa sa mga imbakan nila. Yun yung tatanggalan natin ng kapangyarihan na may spend yung pera na yan. So, parang wala rin nangyari, di ba? Ngayon, siyempre, pera yan, gagawin nila unti-unti. Ano yun? Magdadala ka ng pa 10,000. O, tapos, ano mo, ipapalit mo sa bangko. Di ba? Mauulol ka nun, putyang inang yan. O, yung pera mo sandamukal, kailangan, siyempre, kung magkakaroon ng expiry, di ba? Huling palitan na bukas, agad-agad. Putya, siyempre, matataranta ka. Taga 1,000 yung isang maleta mong pera Mawawalan na ng silbi yun So, dadali mo sa bangko ngayon. Yun lang tayo. Simple lang tayo. Huwag nyo isipin yung mga bashers niya. Huwag nyo isipin yung mga kumag na yan. Dahil hindi sila significant. Kaya may mga basher tayo dahil nasasaktan sila sa mga sinasabi natin. Because if we are nobody, kung wala tayong kwenta, yung mga sinasabi natin walang silbi, hindi tayo pag-aksayan ng panahon ng mga yan. Parang ako, yung boses ng mga vloggers nila, walang silbi sa akin yun. Hindi ako doon nakafocus. So kahit na i-content ako ng mga yan, kaliwat kanan, baliwala sa akin. O kasi ang focus ko talaga sa administrasyon. Ang focus ko talaga is yung corruption sa gobyerno. Yan ang i-expose natin. Wala akong panahon para sagutin isa-isa yung mga fake news na ginagawa against us ng mga vloggers na yan. Wala. Focus tayo dito. And the fact na inaatake tayo ng mga yan, ibig sabihin, nasasaktan sila sa sinasabi natin. Hindi man lang tayo nagkita, Vin. Dito sa Japan, ganun talaga. Nandito lang ako sa Shinjuku, hindi naman ako maalis dito. Kasi, 3 taon ko na tong diretso na nag-New Year dito. So, hindi na ako, namamasyal. Marami akong mga kaibigan ngayon na nasa Japan, nagre-reklamo na sa akin. Yun daw kanilang mga maleta, sirano yung mga gulong. Kasi palipat-lipat sila Kasi dito sa Japan, hindi mo kayang puntahan lahat. Kasi ang maximum na, kapag naka-multiple entry visa ka dito sa Japan, 30 days yung maximum mo sa isang pasok. Sa 30 days, hindi mo kayang ikutin. Itong Tokyo lang, hindi mo kayang ubusin lahat ng mga tourist spot dito, ganun kaganda rito. So, in my 4 years na taon-taon na nagpupunta dito, napuntahan ko na yung mga gusto kong puntahan, pero hindi ko pa rin napupuntahan lahat. Kaya ako, dito na lang ako, hindi na ako umaalis. Lang ako, nakakapi-kapi lang ako dyan, kumakain lang ako dyan, kasi dito sa Kabukicho area, 24 oras lahat halos dito, yung mga kainan, mga inuman. So, Gutemba, layo mo So, kaya, nandito lang ako, hindi ako umalis. Kaya yung mga banateros na dinayo pa ako dito para na makapagkape, ayan, maraming salamat sa inyo. Hindi ako umalis na dito kasi ayaw ko na, hindi na nga ako hindi ba yung sa tren, yung mga Suica card ko, tsaka yung mga iCoca card ko, hindi ko na siya niloadan kasi hindi na nga ako lumabas-labas. Pag pumupunta ako yung mga malalapit na lang, mga kadikit na, na area na lang nitong lugar namin, tapos inu-Uber ko na lang, hindi na ako nagtitren. Kasi pag nagtren ka, medyo, nagpunta ka ng Shibuya, malapit lang ako sa Shibuya, pero hindi ako masyado nagpupunta ron. Siguro at least mga 3-4 na beses na ako nagpunta ng Shibuya, may binili lang ako. Doon ako bumili ng mga damit ko na human made kasi mahal yun sa Pilipinas Sa Pilipinas, ang human made parang 10,000 isa Dito sa Japan, with tax free at saka may naka-sale sila So parang walang 6,000 ang bili ko So parang doble yung presyo sa Pilipinas. Kaya pumayat na ako, kasya na ako dun sa human made. Paborito ko kasi yun. So bumili na ako, lahat ng mga designs na gusto ko binili ko na. Kasi medyo mahal yun sa Pilipinas. Kaya nagpunta ako ng Shibuya kasi doon sa Harajuku meron Doon lang merong store na pipilahan mo pa. Sabi ni Joy, we saw you sa KLC of Japan. Ay, oo naman. Ate Joy. Thank you very much, Ate Joy. Oo, nagpunta tayo dyan Meron nga akong SMNI planner, ang ganda-ganda. Tapos yun nga, get to meet Ate Tin. Nagbati tayo happy birthday. Tsaka si Hirumi, happy birthday kay Hirumi, 7 years old. Tsaka si Kai Kai. Napunta tayo dyan, nag-shabu-shabu tayo sa alfresco, lamig. Sarap mainit yung sabaw, tapos malamig yung panahon. Grabe pa naman yung lamig nung araw na yon. Tapos nag-bonfire kaming ganyan, meron kaming parang fire pit na nilalagyan lang namin ng mga kahoy. Sarap, sarap, grabe. Ganun lang gusto kong bakasyon. Ayoko nung bakasyon na alis ng alis. Ayoko nung bakasyon na, siyempre dami-dami mong dala. Meron ka mga maleta, bit-bit mo, backpack mo, alam mo yun. Yung palipat-lipat ka, mukha kang tanging nun, ini-stress mo sarili mo. Yung kaibigan ko nagre-reklamo na, sabi niya, basag na rin yung mga gulong ng niya kasi marami akong kaibigan na nag-Japan Iba-iba yung mga pinupuntahan nila. 1 month sila dito pero parang every 2 days nagta-travel sila to from one place to another. So, syempre, ligpit na naman ng gamit, ligpit mo na naman yung maleta mo. So, wala rin. Baduy. Oo, kami dito, ako si Banat Bay, dito lang kami, upo lang kaming ganyan. So, yung dala kong maleta, bibili lang ako ng another maleta para lalagyan ko ng
Kasi maganda rito gamot, maganda yung skincare products nila dito, so marami nagpapabili. Tsaka syempre yung Ichiran, importante makapag-uwi tayo ng mga noodles. So bawal na rin sa akin yun kasi preservatives eh. Pero okay lang paminsan-minsan. Tapos nag-gain ako dito ng konting-konti lang. Kasi kahit pa paano nagka-cardio ako, kahit pa paano nag-workout ako dito. Kasi nga, meron ng gym malapit sa ko. Saka grabe lakad dito, kahapon naka 21,000 steps ako kahapon lang. Kasi nag-cardio ako 1 oras, tapos naglakad ako dito sa Tokyo. So umabot ako ng 20,000 steps. So yun yung target ko, at least 15,000 to 20,000 steps per day. Yun yung target ko para ma-maintain lang yung And ganun pa rin, 1 meal a day pa rin tayo, tapos snacking na lang na maliliit. Kumakain tayo sa hapon lang. So from kanina, pagising ko hanggang ngayon, wala. Ito lang ang tinitake ko, Pocari Sweat. Hindi na ako nag-take ng food. Parang cup noodles yata ako kanina kasi meron akong biniling cup noodle, titingnan ko kung masarap para yun yung iuwi ko sa Pilipinas. Yung Ichiran na cup noodle. Okay siya, masarap siya. So tinikman ko kanina. Pero on a normal day, kumakain ako sa hapon na. Magbo-vlog ako sa umaga, workout ako, tapos lalabas ako mga 2 o'clock hanggang gabi na yun. Tapos mga 5, 6 doon na kami Kaya kahit pa paano. Tsaka nagdala kami dito ng Baker Slim. Yung tinitake natin na Baker Slim, nagdala tayo rito. So nag-i-inject tayo para yung ating tawag dito pagkain makontrol. Importante yun consistency. Gusto mo rin pumayat, ayun nga, kailangan. Ano yun life and death situation para sa akin yung pag tinitingnan ko yung mga pictures ko before, sabi ko, shit, grabe. Sobrang laki ko pala talaga. Akala ko, gandang-ganda ako sa katawan ko kasi laki-laki ko. Pero, grabe pala, iba pala talaga yung itsura ko nun. Sobrang, parang alam mo yun, parang hindi talaga, pag tinitingnan mo talaga yung itsura, parang hindi talaga siya healthy. Mas nagustuhan ko na yun ngayon kasi nga kaya ko na maglakad ng mahaba, kaya ko na matagal na nakatayo. Tapos kahit dire-diretso ko nagsasalita, hindi ako hinihingal. Kahit pakitin mo ako nagagdanan, hindi ako hinihingal. Kasi delikado pala talaga yun kapag hindi ka naman pagod pero humihingal ka. Punta na kayo sa doktor kasi delikado pala talaga yun. Basta ikaw ay hinihingal ng hindi ka naman kumikilos, delicates na yan, magpa-check up ka na kasi baka malalang sakit na yan. Mahirap. Yan ang mga ginagawa namin para pumayat, magastos. Pero alam niyo mas magastos pag na-hospital kayo. Mas magastos kapag na-hospital kayo. Paniwala kayo. Kaya ako, as much as possible, i-maintain ko na yung healthy lifestyle. Binago talaga nung na-meet ko si Miguel Baker at si Doc Danny Baker. Binago talaga niya yung outlook ko sa buhay. Kasi for the longest time, sabi ko, sige kain, YOLO, mamamatay din naman tayo lahat. So at least mamatay tayo ng masaya. Hindi pala ganun. Ang totoo pala is kailangan mong maging healthy para ma-enjoy mo yung buhay at mas lalo kang maging masaya. So go tayo doon. I-continue natin yun and hopefully ma-maintain natin. Kasi consistency yun ang mahirap. Kaya mo mag-diet ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pero pag may pagkainan, dyan mahirap. Mahirap talagang kontrolin. So, yan ang pinakamahirap na pera at saka pagkain. Siguro yung babae, madali mong, ayoko niyan. Pero yung pagkain at saka pera, mahirap i-resist yan. Kaya nga yan ang ginagamit ng mga kongresista para i-corrupt yung mga kapwa nila pera. Sa mga Pilipino, pera, di ba? Kasi yan ang pinakamahirap i-control, pinakamahirap tanggihan. Mas addicting ang pera kaysa sa droga. Maniwala kayo. Kaya yun ang mahirap. Diba? At magbapalit na ang taon, magbabagong taon na. So sana ay alam ko hindi naging maayos ang 2025 natin pare-pareho. Pero sana yung 2026 na papasok sana ay maging mas maayos, sana ay maging mas prosperous, sana mas maging stable ang mga trabaho nyo, yung source of income ninyo, yung mga negosyong pinasok ninyo, mga investments ninyo, sana lahat yan mag-fly. Sana lahat ng mga hangarin nyo sa buhay ngayong 2026 ma-achieve ninyo. Yung good health, yung stable na pamumuhay, sana makuha ninyo. Yung mga mister ninyo, mga babaero, sana sa 2026, di na sila babaero. And vice versa, yung mga babae nyo, mga misis nyo, mga lalakero, mahilig magtong eats, sana ay magbago na sila sa 2026. And sana magkaroon tayo ng mas healthy na 2026, mas economically stable na 2026, mas matitinong mga mambabatas, senador, lalong-lalo na presidente, sana magtino na yung pamilya na yan. Ngayon 2026, sana ma-realize nila na whatever wealth they acquire dito sa mundong ibabaw ay hindi nila yan kayang dalhin, whether pupunta sila sa langit o sa impyerno. Sana magkaroon ng yung bawat Pilipino magkaroon ng yung hindi maging sakim, yung maging ano ba yung term na dapat nasa dulo na ng dila ko Kailangan maging kontento. Sana maging kontento tayo sa anong mga meron tayo at sana kung
kung maganda ang mga nakukuha natin ngayon 2025, sana sa 2026 mas lalo pa. Maging kontento tayo sa meron tayo, pero kung meron pang mas i-improve, doon tayo. So yan, di ba? So manalangin tayo na sana lahat ng mga magnanakaw, kasabay ni Cara David, manalangin tayo lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas mamatay. Sabi nila, mas maganda mamatay sila ng unti-unti. Hindi agad-agad. Sayang pa yung hangin na nilalanghap nila. Imagine mo kung nakomato sila dyan, tapos 1 taon pa sila lumalanghap ng malinis na hangin ng earth, di ba? Mas maganda yung mamatay na sila kagad para wala na, hindi na sila mag-consume ng resources ng mundo. Sayang lang ang hangin, ang tubig, ang pagkain na kinakain nila. So kung mamamatay sila kagad, di mas mabuti yan, di ba? O, yung mga nalulungkot sa pagkamatay ni Akop, naiintindihan namin kayo. Pero kung gusto niyo sumunod na kayo, wala namang masama. Di ba? O kami, hindi pa. O, kailangan pa namin mabuhay ng mahaba para batikusin ng batikusin, maging tinik sa lalamunan lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. O, kailangan natin gawin yan. Lahat tayo. Hindi lang kami mga vloggers. At saka, ganun na rin, since nanonood na rin kayo ng mga vlogs namin, i-share nyo na din. I-like nyo na din. At saka, mag-share kayo doon sa Boss Dada 2.0. O, konti na lang. Ano na natin yun? Ma-achieve na natin yung goal natin sa channel na yun. And nagiging active na rin yung channel na yan. Actually, I invested something para mas lalong mabuhay yung channel na yan. Hindi forever. Si Banat Bay nga na gano'n na kahapon public announcement na siya na hindi na siya mag-focus sa Facebook. Ako, hanggat nandito pa tong Facebook natin, malakas tong Facebook natin, grabe engagement ito. I know, sooner or later, i-take down nila to. So habang di pa nila tinitake down to, I will use this as much as I can. Walang filter, walang ka-emihan, walang ka-artihan. Talagang gagamitin ko tong itong Facebook account na ito hanggang sa tanggalin nila ito. At pag tinanggal nila ito, gagawa ulit ako ng bago. Lahat ng mga social media platforms na kaya ko mag-express ng aking mga saloobin gagamitin ko. O whatever the consequences, whatever the repercussions, walang pakialam, basta para sa bayang Pilipinas, wala tayong dapat katakutan. Alam mo, pagkatama ka, dapat di ka natatakot. Dapat ang natatakot yung mga magnanakaw at saka yung mga sindikato sa gobyerno. Masasamang loob, yan ang dapat ang natatakot. Tayong mga Pilipino, may kapangyarihan tayo mga bossing para alisin sa kapangyarihan yung mga hudas na yan. Kaya gamitin natin yan. Social media, ito ang bagong people power. Huwag na tayong umasa na ang tao ay mag-aklas, pumunta sa EDSA at mangyari yung nakaraan. Katulad, wala na yun, hindi na yun effective. Mas effective na po ngayon mga bossing. I-counter natin yung fake news ng mainstream media, tapos yung mga troll army nila, i-counter natin, yung mga vloggers nila, tablahin natin, i-dislike natin yung mga content nila, yung content ng lahat ng mga Duterte supporters, i-uplift natin, i-share natin, i-recommend natin sa mga kaibigan natin. Because again, itong laban natin is hindi lang naman ito laban ng mga Duterte, laban ito ng bawat Pilipino para sa corruption-free at crime-free na Pilipinas. Di ba? So yan lang ang panalangin natin sa 2026 mga bossing. Mabuhay kayo. Happy New Year to each and every one of you. 2025 has been hard for all of us, and let us hope that this coming 2026 will be prosperous, will be the best year that we're gonna have. Di ba? O siguro naman pwede tayo pwede tayo magkasundo dyan. So again, thank you very much. Mabuhay kayo. Mamaya, try natin ulit vlog mamaya, mag-live. Kasama ko sa buong kong isama si Banat Bay para at least makapagkwentuhan tayo ng mahaba-haba. Alam ko na i-miss nyo na siya kasi hindi niya inaasikaso yung pag-vlog pag nandito siya. Tatawa nga ako hanggang ngayon, ganun pa rin ang sinasabi ng mga tatanga-tangang mga vloggers na nagtatago daw kami dito, na tuwing December binabayaran daw kami para manahimik. Tanga, tuwing December ginagawa namin to para sa sarili namin. Kasi pag tungtong ng 2026, putang ina nyo, kumanda kayo. Kasi kung maingay kami ng 2025, putang ina nyo, siguraduhin namin mas maingay kami ngayon 2026. At sisiguraduhin namin na mas masakit lahat ng mga maririnig nyo ngayon 2026. Mga ulul kayo. Happy New Year! Sa lahat ng mga banatero sa buong mundo, Happy New Year sa lahat ng mga Pilipino, pera lang sa mga magnanakaw na Marcos Romualdez Syndicate. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap